Ngayong umaga, ang huling araw ng pagtalakay natin sa ating series sa buwan na ito ay ang Blessing of Provision. Tayo po ay napagpala sa iba't ibang messages tungkol sa Blessing of Provision as part of the complete package of the Lord for all of us. Napakarami na po na nag-uulat ng mga biyaya na sinagot ng Diyos sa bucket list. At ngayon po, nagatanggap tayo ng mga testimony. Pwede nyo i-post sa Hope of Glory community. Mga testimony po natin na kung saan yung bucket list ninyo sinagot ng ating Panginoon. At ilan sa mga biyayang ito, nakita po natin na talaga pong may kinalaman sa kalusugan, may kinalaman sa pananalapi, may kinalaman sa trabaho, may kinalaman sa anak. Indeed, God is honoring our prayers. Can you hear louder? Amen. At ngayong umaga ating tatalakayin po ang huling mensahe tungkol sa Blessing of Provision. Nakita po natin na si Abraham sa Genesis chapter 12, tinawag ng Panginoon para pagpalain at gawin daluyan ng pagpapala. And then binalikan natin yung original design ng Panginoon sa Genesis chapter 1, na bago pa lang nilikha ang tao, nilikha na lahat ng kakailanganin. Kaya wala kang dapat alalahanin. Natin binalikan ang buhay ni Abraham kung paanong siya pinagpala ng Panginoon. At nakita rin naman natin sa Psalm 23 na talaga naman na ang Panginoong Diyos ay talagang siya lang ang lahat-lahat sa atin. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Available ang mga provision ng Panginoon. Hindi maganda nagmumukmuk ka sa gitna ng mga biyayang available. Buksan mo lang ang mata mo, available ang biyaya ng Panginoon. Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay ang katotohanan sinabi ni Apostle Paul kay Timoteo. Basahin po natin ano po. Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 17 ng ating talatang binasa, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment." Who richly provides us with everything for our enjoyment. Hallelujah! Talagang kagalakan ng Diyos na pasaganain ka. Ikaw ay buhusan ng pagpapalang higit pa sa kaya mong i-imaginein. Yan ang purpose ng Panginoon. Pero siyempre, alam naman natin, ang demonyo sumasabay. Sa John chapter 10 verse 10, ang sabi na parito ang Diyos, ang Panginoon, para bigyan ka ng buhay at kasaganaan ito. Pero nariyan din ang magnanakaw. Sumasabay ang magnanakaw. Sigaw nyo nga, sumasabay. Sumasalisi upang yung fullness of joy and life na hinihanda ng Lord sa atin, na nakawin niya, sisirain niya, at papatayin pa niya ang kasiglahan mo. Mga kapatid, mga minamahal, today, yan ang ating pag-uusapan po. Ang katotohanan na kagalakan ng Diyos na ikaw ay sumagana. Ang kagalakan ng Diyos na ikaw ay mapagpala. Sabi niyo siguro, si Abraham, siguro yung Genesis chapter 12 verse 2, na sinabing pagpapalain siya, siguro yun baka yun ay spiritual na larangan lamang. Pero hindi po. Pagtingnan niyo sa Genesis chapter 13 verse 2, nilinaw po doon na saklaw po nito yung pagyaman. Pakibasa nga po. Everybody read and shout. Yes! So, hindi lang ikaw pagpapalain ng Diyos sa buhay pagkaraan nito, na meron kang buhay na walang hanggan, at meron kang mga reward sa langit, kung hindi dito sa lupa, kasama sa pangako ng Panginoon, pagpapalain ka, payayamanin ka. Sabi mo sa katabi mo, payayamanin ka. Pwede bang palitan mo yung talatang yan ng pangalan mo? Sa halip na Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and in gold. Grabe yun, ha? Pinayaman siya sa kabuhayan, sa pilak at ginto. Sino ba mga alahero natin dito? Magkano na ba ang ginto ngayon per kilo? Napakamahal na, hindi ho ba? Pwede bang palitan natin yan? Kung pangalan mo ay Albert, si Albert ay payayamanin ng Diyos sa kabuhayan, sa pilak at ginto. Hallelujah! Pwede ho ba? Sige, palitan mo ngayon, ha? Gawin mong future, ha? 1, 2, ready? Go! At si Jonel ay payayamanin sa kanyang kabuhayan, sa pilak at ginto. Parang hindi kayo kumbinsido. Yan ang mensahe natin ngayong umaga. Ano po? Ang mensahe natin ngayong umaga ay pinamagatan naming ready to get rich. Maghanda kang yumaman. Hallelujah. Are you ready to get rich? Sino ang handang yumaman? Sumigaw ng malakas na amen.
Sabi ng verse 18 and 19 ay ganito, command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Mga kapatid, mga minamahal na the Lord speak to us. Marami sa atin ay hindi yumayaman at hindi natatanggap ang pagpapala kasi we are not ready. Tanong yung katabi mo, handa ka na bang yumaman? Siguro ang sagot mo ng katabi mo, gustong yumaman. Pero hindi handa, Iba mo kasi gustong yumaman. Pag tataasin, sino gusto yumaman? Dila, tataas. Ang gusto kong tanong, sino handa ng yumaman? Lima lang Sino handa ng yumaman? Yes, ano po? Parang mahina pa. Sino handang yumaman? Yes. Alam niyo, hindi pinagbabawal ng mga talatang ito ang pagyaman. In fact, nagbibigay si Apostle Paul ng ilang mga gabay. Ibig sabihin, part ng provision ng Panginoon, payamanin tayo para maging daluyan tayo ng pagkapala. Genesis chapter 12. Na kaya pala payamanin para sumagana sa mabuting gawa at maging daluyan ng pagkapala. Kaya walang hadlang na sapat para ikaw ay payamanin ng pagpapala. Kaya lang, ang nagiging hadlang, we are not that ready. Hindi tayo ganong kahanda. Sino ang gusto maging handa sa pagyaman? Sumigaw na malakas na, kami yun. Isa pa. Yan, hallelujah. Yan ang pag-usapan po natin ngayon, mga kapatid. Sa mga talatang ito ay binibigyan ng tagubilin ni Apostle Paul. Get ready to be rich for the overflowing provision. Sapagkat nais ng Diyos na pasaganahin ng marami, kaya yung pagsagana mo, gagamitin ng Diyos para dumami ang mapagpala. Kaya kung hindi ka pagpapalain, mapipigil yung pagpapala sa iba. Kaya lang napipigil nga dahil nga hindi tayo ready. We are not that ready to get rich. Ano mga bagay na dapat nating maalaala at malaman sa mga talatang ito? Una, we must understand that there is a specific attitude that we must cultivate. Ano po yun? Verse 6 and 7. But godliness with contentment is great gain. Sabi po dyan. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food, clothing, we will be content with that. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga sa nawa natin na sabi ni Apostle Paul kay Timoteo na kailangan lahat ng kapatiran handang yumaman. At para maging handang yumaman, dapat merong specific attitude na in-emphasize ni Apostle Paul. That is the attitude of contentment. We must cultivate the attitude of contentment. Ano ba yung contentment? Alam niyo, dalawa po yan. Yung negative na ibig sabihin niyan, kontento ka na sa kalagayan mo. Wala ka ng pangarap. Okay na lang kung ano lang dumating. Hindi po yan ang biblical contentment. Ang biblical contentment ay yung pong ikaw, kung ano meron ka, puno ka ng pasasalamat. Kung ano meron ka, hindi ka kailanman nagrereklamo. Sa halip, you allow your heart na mapuno ng pagpapasalamat. Yung grateful heart. Kung titignan po ninyo yung dalawang talatang ito, kinote ni Apostle Paul ang binanggit ni Job sa Job chapter 1 verse 21. Noong mawala si Job ng mga anak, nawala ang mga ari-arian, nawala ang kabuhayan. Ano ang sabi ni Job? Naked I came from my mother's womb. Naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Ano ang sabi niya po bandang huli? May go. May the name of the Lord be praised. Si Apostle Paul, kinote niya po itoong sinabi ni Job. Ito po mga kapatid ay naglalaman ng isang attitude ng contentment. Ibig sabihin, mapagpasalamat kung ano meron. Hindi ibig sabihin, kontento ka na kung ano meron, hanggang diyan ka na lang. Hindi ho. Hindi ko, ano meron ako, magpapasalamat. Kung ano binigay, praise God. Kung ano bawiin, praise God. Ganun ho. Hindi yung pag may binigay ang Diyos, kapit ako ka na. Pag binawi, reklamo ka, bakit nawala? Bakit na hindi? Bakit na? Hindi ho. Kagaya ni Job, binigay sa kanya, praise God. Binawi sa kanya, praise God. This, ladies and gentlemen, is the attitude of a steward. Being a steward, mga kapatid, tayo hindi may-ari. Tayo'y katiwala lamang. Ito ho ang dahilan. Kaya marami sa atin po madaling sumimangot. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot. Ha? Tingnan mo nga. Madali tayong ma-discourage. Madali tayong mawalan ng loob. Madali tayong sumuko. Sa halip na tayo masaya,
Dahil nawalan ka nito, nawalan ka no, ang lungkot mo na. Samantalang nung araw, di ba, mga simpleng bagay lamang, masaya na tayo. Dati, motor lang, bike lang, masaya ka na. Buong pamilya nga. Ito yung picture na ito. Ayan, no? Grabe. So, siksikan. Kasya ka pa dyan. Bawat madaanan yan, pinapara. Humihinto, sakay, ganun. May pamara na naman, sakay, masaya sila. Nung puno ng ganyan, may nadaan ng pulis. Pinirituhan ng pulis. Dumating sa bayan Nung malapit na sa pulis, sabi niya sa pulis, puno na. Mga simpleng bagay. Ngayon, ano po, gusto natin, mamahalin sa sasakyan, magandang sasakyan. Kung pagkatiwalaan ka ng magandang sasakyan, praise God. Kung bawiin yun, praise God. Amen? Kung bigyan ka ng biyaya, ano sisigaw mo? Kung babawiin, ano sisigaw mo? Ba't parang mas mahina yung pangalawa? Ganun po. Yung pong contentment na sinasabi ni Apostle Paul is the attitude of a steward. Alam mo, hindi ikaw may-ari. Kaya kung pagkatiwalaan ka, glory to God. Kung bawiin sa'yo, glory to God. Kaya po hindi ka pwedeng nakawan ng kagalakan. Hindi ka pwedeng ma-discourage. Kahit mabigo ka, tatayo ka. Kagaya ni Michael Jordan. Si Michael Jordan nag-retire na napakayaman. Napakayaman. Pero kung alam nyo lang po ang patotoo ni Michael Jordan, sabi niya, I failed and I failed over and over and over again. That is why I succeeded. Bakit? Hindi nagtagumpay ang temporaring kabiguan para ma-down siya. Ikaw, ano nagpapadown sa iyo ngayon? Dahil marahil hindi mo nakuha yung pangarap mong promotion. O marahil hindi ka natanggap sa trabaho ina-applyan mo. O kaya yung kliyenteng inaasahan mo, hindi mo nakuha, may iba nakaagaw. Ano nagpapadown sa iyo? Kapatid, kaibigan, a steward is someone who can never be down by any discouragement. Why? Because we are just a steward. We are never the owner of anything and anyone. Kaya nga kahit loved ones, hindi mo pwedeng ariin. Pwedeng bawiin ng Diyos sa iyo, mahal mo sa buhay anytime. At kung ganyan ang iyong attitude, mga kapatid, you are ready to get rich. You are ready to succeed. Sapagkat walang pwedeng mag-discourage sa atin kahit ano pa. Mga kapatid, balikan natin yung Genesis. Genesis chapter 13 verse 2. Ano sabi po doon? Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and in gold. Ngayon, alamin mo pangalan ng katabi mo. Sabihin mo ngayon, pangalan naman niya. Sabihin mo, Cynthia, ikaw ay payayamanin ng mga kabuhayan ng pilak at ng ginto. Sige nga. Sabihin mo. Sabihin mo with conviction, huwag kang ngiti-ngiti. Talagang naniniwala ka. Amen. Bakit? Kasi alam natin na ang nagbibigay, siyang may-ari. Tayo ay katiwala lamang. Pumalakpakan lahat ng katiwala. Glory to God. Pangalawa po, ay meron pa alaala si Apostle Paul sa mga talata pong to, hindi lamang po attitude to cultivate. Alam nyo, because of this attitude of Job, ito ang sikreto. Kaya sa chapter 42, verse 10, tingnan ninyo, ano nangyari kay Job? Matapos na bawiin ng Diyos sa kanya, nagpuri pa rin siya because of his attitude. After Job had prayed for his friends, the Lord restored. Grabe yan, ha? After Job had prayed for his friend, the Lord made him, ano po? Prosperous, ano sunod na word? Again. And gave him twice as much as he had before. Kasi he was able to cultivate the attitude of a steward. I am but a steward. Kung babawiin, praise God. Kung ibabalik, praise God. Kaya, ang sarap mabuhay. Ang sarap mabuhay ng mga katiwala. Pangalawa po, verses 9, 10, ay yung warning to heed. Yung babala. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desire that plague people into ruin. Grabe yan, no? Ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many grips. Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga una yung attitude to cultivate. Pangalawa, yung pong warning to heed. Anong warning dito ni Apostle Paul? Well, huwag kang mabuhay para sa pera.
Huwag ka magmukhang pera. Sabi mo sa katabi, huwag ka magmukhang pera. Ano sabi diyan? Hindi masama yung pera eh. The love for money. Don't run for money. No. The money will run after you. Hahabulin ka ng pera. Hallelujah. Sino ang gustong ganyan ng buhay? Sabi ka ng malakas na amen. Marami mga tao po, they run for money. Lagi gusto nila pera. Saan magkakaroon ng pera? Saan magkakaroon ng kabig? Lalo tuloy wala. Habang inahabol mo pera, lalo lumalayo. Huwag pera hanapin mo. Huwag pera. Sabi mo sa talatang ito, yung pera nga, ingatan mo. Pag hinahabol mo ang pera, dyan ka mapapahamak. Look at the words, ha? Sabi po dyan, pierce themselves with many griefs. Grabe yun. There was a strong word. Ruin, destruction, many griefs. Hindi ba ganyan nangyayari sa buhay ng maraming tao ngayon? Nasisira, nawawasak, ang daming sama ng loob, ang daming kapaitan sa buhay. Bakit? Sapagkat nalimutan nila ang warning ng Panginoon tungkol sa pagyaman. Gusto ng Diyos na yumaman tayo, pero huwag mong kalilimutan ang warning. Kaya dahil marami hindi tumutugon sa warning, ay hindi na inaabot yung pagyaman. Ano yung warning na yun? Una, yung desires. Sigaw nyo nga desires. Nakasan nyo po, desires. Bantayan mo desires mo. Hindi mo gusto mo. Bibilin mo na. Nakakita ka ng magandang damit. Sexy. Sabi mo, sarap nito, ganda nito. Si sexy ko dito. Dahil lang gusto mo lang, binili mo na. Kasi nakasuot sa manikin eh. Pag uwi mo ng bahay, pagsuot mo, ba't hindi sexy? hindi kasi sexy. Nung nasa manikin, sexy. Ba't sa akin, hindi na. You allow yourself to be victimized by your desire. Para masarap kainin, lumarga ka na. Bantayan natin yung ating mga desire. Hindi mo gusto mo, bibilin mo na. Marami tao gusto dagdag na kita. Pero pag dinignan mo ang gastusin, marami sa gastos, hindi naman kailangan. Nagustuhan lang. Ang marami sa atin bumibili sapagkat gusto mo. Pero hindi mo tinanong kung kailangan mo ba talaga. Kailangan mo ba talaga? O kaya naman, marami mga tao, di ba? Ilang beses bibili tayo. Pag uwi natin, hindi naman para natin nagagamit. Kala mo lang kailangan mo. Kaya mahalaga po, tatanungin mo ang iyong sarili. Ito ba'y gusto ko lang o kailangan ko? Pero hindi lang yon. Kailangan din, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko ba to? Tanungin katabi mo, kaya mo ba? May pera ka ba? O baka ipang-credit card mo lang, iutangin mo. Hindi mo naman kaya pala. Mga kapatid, mga minamahal, we need to be warned today. Gusto kang payamanin ng Diyos. Kaya lang dahil yung desire mo, delikado eh. Pag pinagkatiwalaan ka ng katakot-takot na pera, baka kumapaano ka. Maraming kabataan ganyan dahil maraming pumbaon, naging prone sa iba't ibang mga problema ng buhay. Kaya importante mga kapatid, mga minamahal, let us heed the warning of the Lord. Importante yung desire mo. Yung gastusin mo, tignan mo yung mga gastos mo sa buhay. Hindi ba totoo na maraming gastusin na pwede namang wala, pero dahil gusto mo? Kung hindi mo tinignan ang maigi, mga kapatid, mga minamahal, yan ay yung pagiging makasarili dahil gusto mo. Pero ang tanong, kailangan mo ba talaga? Pangalawa, kaya mo ba talaga? Mga kapatid, mga minamahal, do not allow yourselves to be victimized by your desires. Si Adan at si Eva, nagkapahapahamak ang buhay. Kasi po, they were carried away by their desires. Gusto mo na isang bagay, kailangan mo ba? Kaya mo ba? Pangalawa po, hindi lang po yung desire. Yung temptation, yung tukso. Yung tukso na kapag meron ka nung isang bagay na yon, you feel good about yourself, di ba? Yung tukso na kapag meron ka noong nagustuhan mo, you feel important. Kaya kapag ang lahat ay bago damit, ikaw ay luma, parang you pity yourself. No. Don't allow yourself na mabiktima ng temptation. Mga kapatid, mga minamahal, ang pera ay lagi nanunukso. Pag meron kang pera, money, 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 you will be somebody. He who has the gold makes the rules, sabi nila. Hindi totoo yun. Mamaya pag-uusapan natin, ano po. Pero nais ko muna i-expose ngayong umaga, mga kapatid, that there is a warning that we must never, never forget. Na kung gusto nating yumaman talaga, kailangan bantayan mo ang mga desires mo. Pangalawa, ingat ka sa mga tukso. Pag pupunta ka sa mall, maraming tukso dyan ng sale. Di ba? Summer sale.
Midsummer sale. Huling hirit sale, di ba? Katakot-takot yan. Kaya pag tinanong mo tao, walang pera. Ba't walang pera? Eh kasi pauwi na ng bahay, nakakita ng barbecue, bumili pa ng barbecue. Abay, pauwi ka na, may pagkain naman sa bahay, ba't bumili ka pa ng barbecue? Di ba? Abay, pag tinignan mo yung, pag pinagsama-sama mo yung pinambili mo ng Coca-Cola, pinagsama-sama mo sa loob ng isang taon, yung malaking pera yon, malaking pera. Gusto natin dagdag na kita, pero yung mga tukso, kaya yung mga product, kung ano-anong commercial, sa TV, sa billboard, talagang tinutukso ka, tinutukso. You have to be able to say no sa mga temptation. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful, He will not let you be tempted beyond your strength. Kaya kung ikaw'y matukso na makisabay sa iba, yung bang natutukso kang makisabay sa iba? Sa forma ng iba, sa gastos ng iba, di ba? Huwag kang mahiya na kapag inaaya kang kumain. Kung kailangan lumipad ka, sa sweldo na lang. Kahit sabihin mura Jollibee, sa sweldo na lang. Aba yung aking anak si TJ, nung siya'y maliit, lagi naming binabaunan siya ng pagkain. Tuwan-tuwa yung may-ari ng school. Sapagkat sabi nila yung anak ninyo, ay kahit yung mga classmate bumupunta doon sa kantin, bumibili. Siya, hindi siya nahiya, lalabas niya, ibaunan niya, at lagi tilapia. Kaya ang tawag sa kanya, Mr. Tilapia. Kaya kala ko ay yan ang magiging negosyo niya. So, tilapia. Talagang hindi siya nahihiya kumain ng kanyang baon. Di ba, kung papansinin mo, magkano matitipid pag nagbabaon? Dahil gusto mo makasabay ang anak mo, ayaw mo mahuli. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to all of us. Marami hong tao ngayon na bumuhay sa pretension. Sigaw niyo nga, pretension. Yung tukso na huwag mahuli. Kaya kahit hindi kaya, pinapangatawanan. Kung atin lamang pong titignan ang ating spending every day, every week, every month, you can see that there are a lot of opportunity para makatipid. May mga gastos na pwede namang hindi gastusin. Pero sa kagustuhan mong huwag mahuli, sa kagustuhan mong makasabay, sa kagustuhan mong ikaw ay hindi maiba. Huwag kang matakot maiba. Katulad do itong mga itlog na ito. I will show you the picture. They laugh at me because I'm different. Well, I laugh at them because they are all the same. Ikaw sa gitna ng marami, maaaring naiiba. Pero ikaw ay ginintuan. Hallelujah. Nasa na mga gininto ang anak ng Diyos? Sumalakpak nga lahat ng gininto ang anak. Glory. Huwag kang mahiyang maiba. Kung hindi naman kailangan, huwag bilhin. Kung hindi naman kaya, huwag bilhin. At saka isa pa, kung hindi naman gusto ni Lord, huwag gastusin. Tanungin mo, Lord, gusto mo ba ito? Ang sarap po noon. Sa maraming pagkakataon natin buhay, ang nagpahamak sa atin, selfishness. Hindi naman natin tinanong si Lord kung anong gusto niya. Di ba yung ating pong series, complete package, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Inalam mo muna ba kung ano ang gusto ng Panginoon sa iyo, ang paghahari niya sa buhay mo? Yan ba talaga ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Tanungin mo. Marahil kaya mo, o gusto mo, kailangan mo, kaya mo. Pero yan ba gusto ni Lord? Baka hindi yan ang gusto ni Lord. Kagaya ng aking kaibigan. Gusto nila mag-celebrate ng 10th year wedding anniversary sa Hong Kong. Pero sabi nila, gusto ba natin? Gusto. Kailangan ba natin? Kailangan. Anniversary. Kaya ba natin? May savings naman tayo. Pero ang tanong, gusto ba ni Lord? Hindi pa nila pinagpe-pray. So pinag-pray muna nila. Habang pinagpe-pray nila, may tumawag sa kanila. At sabi, pwede ba next week, maimbitahan namin kayo dito sa Hong Kong? Pinadala na namin sa inyo ang ticket. At pati ang hotel accommodation, 5-star hotel. Yun pala ang kalooban ng Lord, hindi sila gumastos. Si Lord pala ang magtitreat sa kanila sa 10th year anniversary. Dahil tinanong muna nila si Lord, sumagot si Lord. Libre pa. May kasama pang hotel package. Ganun si Lord kung mag-bless. Amen? Sino ang gusto ng paraan ng Panginoon kung mag-bless? Maraming tao namumuhay sa kasadlakan, sa pait ng loob, kakapusaan, problema, dahil hindi natin pinakinggan ang warning ng Biblia, ang warning at gabay ng salita ng Panginoon. Only be careful with the way we conduct our lives. We will be taking seriously the warnings of the Lord. Marami mga Kristiyano ay nasasadlak sa mga problema because they take lightly the Word of God.
Many are growing in the church. But mind you, we are not called to grow in the church. We are called to grow in Christ Jesus. Ito'y napakahalaga na maunawaan po natin, mga kapatid. We are not called to grow old in the church. We are called to grow in Jesus Christ. Yan ang paalaala ng bugnot na batang yan, sa maraming Kristiyano. Hindi ka lang gusto ng Diyos tumanda sa simbahan. Ang gusto ng Diyos, lumago ka sa pagiging kawangis ni Kristo. Kaya nga meron tayong RTS Academy every Tuesday. Naroon yung complete courses natin. And every Sunday, yung ilang courses ini-import natin dito. Because God wants you to grow in Jesus. At in growing in Christ, ang nangyayari po, mga kapatid, nagiging sensitive ka sa mga warning ni Lord. Sa mga transaksyon papasukin mo, nagkakaroon ka ng discernment. Ano yung mga transaksyon na magpapahamak sa'yo? Kaya the third warning is about the trap. Patinan po ninyo yung talata, yung trap. So una, yung desires mo. Pangalawa, yung temptation ng kung ano-anong alok sa'yo. Pero pangatlo, yung trap. Yung trap po na to has to do with quick money. Quick money. Dito kikita ka. Dito malaki kita mo. Dito malaki. Naku, yan po. Tuloy, hindi ka na nag-iisip kasi nagkwenta ka na kung magkano ang kikitain mo. Gusto ng pang Pilipino, mabilis ang kita. Kaya po, ang mga Chinese, nagpuntahan po dito. At sila po, liit kita, pero dami. Tayong Pinoy, magkano akin dyan? Ay, maliit. Wag na. Maliit lang. Maselan. Gusto natin malaki ang kita. Magkano tubo ko dyan? Ay, maliit. Hindi sulit ang pagod. Wag na. Mapili. O ngayon, yung mga Chinese na nagpuntahan dito, sa kanila, kahit liit kita, basta dami, sila ngayon ang amo ng mga Pilipino. Ang sakit. At ngayon, hindi pa nakontento. Gusto pa nila kunin pa ang mga isla natin. Grabe naman. Hindi na. Sabagat tayo mga Pinoy ay hindi papayag na ang atin ay kuhanin ni numan. Kaya ipanalangin po natin ang ating Pangulong Duterte na kanyang tinipon ng National Security Council, ang mga nakaraang Pangulo, at pinasalamatan niya ang ating Pangulong Aquino sa kanyang tapang na hindi kailanman nakita sa ibang mga claimant. At ngayon panalangin natin ang Pangulong Duterte sa kanyang pagpapatuloy sa sinimulan ng Pangulong Aquino at hilingin natin ang karunungan po sa kanya at kailangan niya ang ating panalangin. Huwag natin kalilimutan ang ating panawagan, ipanalangin ang 4 na K, kalusugan, lalo na si Pangulong Duterte. Medyo may edad na po. Kaya kailangan natin pag-pray lagi ang kalusugan. Umuwi pa sa Davao, lipad ng lipad. Kaya pag-pray ho natin kalusugan, yung kanya pong kaligtasan. Hindi lamang po yung kaligtasan laban sa mga threat, o hindi kaligtasan ng kaluluwa po niya. Siya'y kumilala kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. I have 2 close friends of mine who are actually part of his cabinet, and we get to talk to each other. And I have one senator who comes to me for prayer, who is also very close to President Duterte, and they are all looking for the opportunity to be able to share the gospel. And I told them, we have to do it one-on-one. Don't do it in a crowd. When you minister to a politician, do it as private as you can possibly do. And let's pray for them. Pero ibig natin sabihin, tayo'y matuto sa kasaysayan. Ang mga Chinese, liit kita, dami naman, customer. Kaya sa bandang huli, laki kita. Tayo mga Pilipino, problema tayo sa mathematics. Hindi tayo marunong magkwenta. Gusto natin malakihan. Pero yun na lang yun. Kaya marami. Basta kumita, kahit makapanluko, yun na lang tuloy ang customer mo. Pero kung ikaw, ang gusto mo, magserbisyo, maikakalat ka, kaya hahabulin ka ng mga customer dahil mahusay ang serbisyo mo. This leads me to my third and final point. Ano po ang sabi po ng huling talata po? But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of faith, verse 12. Take hold of the eternal life to which you were called. What is this verse saying, mga kapatid? Well, this verse is telling us that we should pursue the right thing. We should never pursue money. Money will come.
if we pursue the right thing. You pursue the right direction in life. Ano po yun? Yung iyong pagiging kawangis ni Kristo. Yung godliness, sabi dun sa unang talata. The godly character. If you are godly in dealing with your customer, mababalita ka. Kaya pupuntahan ka. Kahit liblib pa yung lugar mo. Kaya totoo yung sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, yung mabuting pangalan, kayamanan yun. Doon sa bangkal, nung kami magkasintahang panites, pero kami paboritong lugawan, doon ang sarap. Lugawan ni Aling Aning. Ewan ko kung alam ng mga taga-bangkal. Tumagal ang panahon. Abay, parang nawala na yung lugawan. Hanggang sa may nakita kami, lugawan ng anak ni Aling Aning. Aba, anak na ni Aling Aning. Ano? Aba, nang sumunod na ba? Lugawan ng apo ni Aling Aning. Wag ano. So, talagang yung Aling Aning na yung gustong dali kasi pag narinig yung lugaw ni Aling Aning, masarap talaga. Ano? Kaya nabalitaan namin, meron na naman lumabas na the original Aling Aning's lugaw. Hinahanap nga namin kung nasaan. Ibig sabihin, yung magandang pangalan, yung magandang pagkatao, kayamanan yun. At dahil doon lalabas. Halimbawa, kung ikaw ay may magandang pagkatao at ang gusto mo magserbisyo, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Halimbawa po, mga negosyo. Ang mga negosyo at ang pagkita po, usapin ho yan ang problema. Kung nasosolve mo problema ng tao, doon ka pagpapalain. Halimbawa, nagutom ka. Eh ngayon, si Jollibee pinuntahan mo para isolve yung problema mo. Si Jollibee kikita. Amen o ba? Gusto mo ng damit, may problema ka, may pupuntahan ka. Ang pinabayaan mo, yung butik ang mag-solve ng problema mo sa damit. Kaya kung ikaw, ay, ang pagkatao mo ay makadiyos, and you get to serve people, you know, totoo sabi ng Biblia. Kung ano itanim mo, yun ang haanihin mo. People will like you and people will bless you back. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, do not pursue money. The love of money is the root of all evil. Hindi ibig sabihin na ayaw mo ang pera. No. Gusto ko kang bigyan ng Diyos ng maraming pera para yung provision mag-overflow. Pero kapag ka pera ang buhay mo, yan ang ikapapahamak mo. Sa halip, you pursue becoming a man of God. You pursue righteousness, you pursue godliness, you pursue faith, love, and endurance. Mga kapatid, mga minamahal, sabi nga ng Apostle Paul sa verse 12, fight the good fight of faith. Mga kapatid, mga minamahal, sa maraming pagsubok ng ating buhay, doon natin lagi maglalaban ang ating pananampalataya. Doon tayo maninindigan, doon tayo nahuhubog. Sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa hirap, doon natin nauunawaan ng halaga ng maraming bagay. At pag ang learnings nito ay mapasa atin, doon ang tungtungan ng paglago. Panoorin natin ang istorya ng Filipino Bill Gates. Filipino Bill Gates, I don't know if you have seen his story. Let's watch Dado Banataw. When you have enough, you have to give back. We were poor, and that doesn't go away. I mean, a very humble family. We didn't have a lot of means. We never celebrated birthdays. It's a simple life. Again, my father was a rice farmer. And I look back now, and I think that coming from that environment, it doesn't leave you. And so I look at things in very simple ways. You know, I may have designed a lot of things, complex things, but life is, I like it when it is simpler. I believe and I know there are millions of very bright kids out there in the countryside, but no means to go to college. You have to give a chance, and that's probably my passion, to affect those kids who will never have the shot at it. So we have to disrupt that situation by leveraging knowledge, because it could be way more valuable than money. Yeah, there's no shortcut to this thing. If we make shortcuts, it is not sustainable. So we have to be patient. We have to really
build the foundation for such an ecosystem. It's like building a building. There has to be a foundation, otherwise it'll just collapse. Well, I would like to see us begin to create products that can compete globally. Because that's our only way to develop our economy. If we just do it for our own size economy, we're still a developing economy. We will forever be a developing economy. But if there is enough will, and we'll get there, hopefully sooner than later. Sabi po sa verse 17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundations for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Dado Banatao grew, if I'm not mistaken, somewhere in North, and he was very poor. Kaya siya nakatapos dahil lang sa iba't ibang scholarship sa kanyang pagsisikap. But what brought success sa kanyang longer video, dahil wala tayong panahon, we were not able to show that longer version ng video niya, pinakita niya po doon yung iba't ibang karakter na tutunan niya sa tatay niya, yung iba't ibang katangian. Tayong mga anak ng Diyos, ang higit kanina pa man, na dapat mas maraming mga karakter na nade-develop, at yung karakter na yun ang puhunan po natin. Alam nyo, marami tayong hinahanap sa buhay. Nalilimutan natin yung buhay mismo. Yung buhay mo na yan. Yan nga binigay ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Magno, hindi ka bubuhayin ng Diyos kung hindi ka bibigyan ng kabuhayan. Kaya po ang series natin next month ay tungkol po dito. At sabi po sa huling talata po ni Apostle Paul sa ating passage ngayong umaga, so that they may take hold of the life that is truly life. Ibig sabihin, maraming nabubuhay pero walang kabuhay-buhay. Marahil marami kang biyaya pero walang kabuhay-buhay. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord would like us to have increase. And He has shown that to us in the Bible. Pero ang tanong, how much ready are we to get rich? Meron bang mga warning si Lord na binabaliwala mo? O meron bang pagkakataon na pinupuno mo ang puso mo ng iyong reklamo sa halip ng pasasalamat? O marahil, huminto ka na sa lakbay mo na maging maka-Diyos at ang pagkatao mo'y mahumog tungo sa mga katangian na siya nag-a-attract ng tagumpay at pagpapala. Mga kapatid, may the Lord speak to all of us. Let's get ready to get rich so that we can become a channel of blessing. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa bawat kabataang nararito. Tulungan niyo po ang mga kabataan na huwag maging magastos. Pati na po kami mga tatay at nanay, maging maingat kami sa bawat sentimong pinagkakatiwal. Hindi para sa sarili namin, kundi para maging daluyan kami ng pagpapala ng iba tulad ni Dado, na sa kanyang pagyaman, he chose to remain a simple life, to remain in a simple living. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulad ni Jesucristo, iniwanan niya ang langit at namuhay dito sa lupa kasama namin. Patawarin mo kami sa aming mga pretension. Patawarin mo kami sa paghahabol namin sa prestige ng buhay. At dahil dito, nananakawan kami ng demonyo. Nasisingitan kami ng kaaway. But today, O Lord, we want to say we are ready to get rich and to become a channel of overflowing provision to other people. Panginoon, kausapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Habang tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, pati mo kausapin ang Panginoon. Kung nadinig mo ang kapahayagan ng Diyos sa iyo at nangusap sa iyo, pwede bang itaas mo ang kanang kamay mo sa Panginoon? Yes. Kung nadinig mo ang pangungusap ng Espiritu Santo, just raise your right hand. Salamatan mo ang Panginoon sa kanyang paalaala. Yes. Hallelujah. Amen. Glory to God. Yeah. Tugunan ka sa buwan, sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo ay kasagutan.
Selyuhan niyo nga, Panginoon, sa puso namin ang mga salita ninyo at aming tinatanggap ang iyong probisyon sa buhay namin, sa ng aming anak at sa ng aming kaapu-apuhan. Sapagat ito ang plano mo, Panginoon. Sinusuko namin sa iyo ang aming pagkamakasarili. We have been enslaved by our desires. Help us to say no to our desires, Lord God, and just pursue what you want for us. Selyuhan niyo ang salita ninyo sa aming mga puso, sapagat ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen at amen.